patuloy na dumadalangin sa'yo, patuloy nagpapasalamat sa'yo, patuloy nagpapalinis sa'yo, Panginoon, sa oras na 'to. Patuloy mo kami, Lord, gabayan, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Patuloy naming inilalapit, Panginoon, ang aming mga sarili. Lord, nananampalataya kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na naglinis, Panginoon, at nagpatawad ng aming mga kasalanan. Kami ay maruming basahan sa harapan mo, Panginoon. At ang lahat ng aming nagagawa, Panginoon, ay pawang maduruming basahan lang, Panginoon. Subalit, Ama, sa oras na 'to, Panginoon, lumalapit kami bilang mga anak mo. Tulungan mo kami, turuan mo kami na patuloy sumunod sa iyo, patuloy na magpabago sa iyo, patuloy na magpatuwid sa iyo. Sa pamamagitan ng mensaheng ito, O Diyos, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin, Ama. Patuloy kang magpahayag, Panginoon, ng iyong saloobin, Ama. Kasangkapanin mo lang ang aking mga bibig, Ama. Pagmamayari mo ako, O Diyos. Ikaw po ang maglabas, Panginoon, ng mga bagay na may buhay, Panginoon ko, na siyang tatanim at tatatak sa puso at isip ng bawat isa, na siya pong gagamitin namin sa pang-araw-araw namin, Panginoon ko, na magiging ilaw namin sa paglapit namin, papunta, Panginoon, sa destination at divine purpose, Panginoon, na pinagagawa mo sa amin. Kaya naman, Ama, patuloy mong parangalan ng iyong anak sa pamamagitan ng aking buhay, na ikaw lagi ang makita, Panginoon. At ikaw lang, O Diyos, ang patuloy na magliwanag, Ama. At itago mo lang ako, O Diyos, at ang glory, Panginoon, ay patuloy mong laging matanggap, Ama. Tungtungan mo lang ako, ibaba mo ako, Panginoon, at ikaw ang maitaas sa buhay ko, Panginoon. Ikaw po at ang presensya mo ang lagi nilang maranasan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Inaalay po namin, Panginoon, ang gawaing ito sa iyong karangalan, O Diyos, at kapurihan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. So tayo po ay nasa Psalm 2. Amen? So, nakita po natin back to Psalm 1, makikita natin doon ang ating pinag-aralan the day before, no po, na tinuro sa atin, no? Huwag ka daw makikitayo, sabi niya doon sa Psalm 1, 'di ba? Huwag kang makikiupo, sabi pa, 'di ba? Sa masasama. 'Di ba? Sabi niya, huwag kang makikisama sa masasama. Kasi kapag ikaw ay nakiupo o nakatayo, 'di ba? Sabi doon, o sa masasama, 'di ba, nakisama ka, pwedeng kapahamakan po ang dulot noon. Amen? Pero kung naging matalino ka at ikaw ay sumama sa mga mabubuti, 'di ba? At naging matapat ka sa Diyos sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga pinagdadaanan mo, 'di ba? Pagpapala naman para ka daw punong kahoy na nakatanim, 'di ba? Sa batisan na hindi matutuyuan. Amen? Hallelujah. So ngayon tayo po ay dadako na sa Psalm 2. Amen? So tayo po, dito po hindi dito, makikita natin na hindi dito nakasulat kung sino po ang nagsulat. Pero makikita natin from Acts, na po sa Acts 4:25 at 26, makikita nyo doon, sabi niya dito, basahin ko lang po. Sabi niya, para maano natin na si Tatay David nga po ang nagsulat nito. Sabi niya sa 25 at 26, Acts 4:25 and 26, kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David sa inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbalak ng mga bagay na walang kabuluhan? 26, naghanda para sa digmaan ng mga hari sa lupa at nagtipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Amen? So dito makikita natin po yung mga pinuno. Amen? Yung mga nation. Amen? Na tinatagpo na lumalaban sa Panginoon. So dito makikita natin, hallelujah, na lahat ng mga tao na sumusuway, amen, lahat po ng mga taong sumusuway sa Diyos, na po, will perish. Na po, at sabi nga dito, dapat tayo pong lahat ay natututo tayong mag-surrender po sa ating Panginoon at tayo po ay mabibless. Amen? Kapag ganun ang ating ginagawa. Na tayo ay sumusuko sa Kanya sa mga bagay na hindi po natin kinakaya. So, puntahan po natin yung ating verse sa oras na to. Dito po sa Psalm, sa awit sa binasa po ni Nanay Andrea. Amen. So sabi niya po sa English, sa 1 hanggang 3, yung mga nation po na nagrebelde, no? Mga bansa po na nagrebelde sa Panginoon.
Amen? So, ang pag-uusapan po natin, na po makikita niyo dito, kung paanong yung mga nation na po ay nagrebel sa Diyos. Nagrebelde po sa Panginoon. So, sabi niya, why do the nation range? And the people plot a vain things. Pag sinabing vain things, yung mga bagay na walang kabuluhan. Na po, the king of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, let us break their bond into pieces and cast away their cord from us. No, sabi niya, bakit nagbabalak maghimagsik ang mga bansa? Patanong po yun, ano po? At nagsasabwatan pa daw po itong mga tao, na po, anong mapapala? 'Di ba? Sabi niya doon, anong mga mapapala ninyo? 'Di ba? Ang mga hari ng lupa'y nagkasundo. Amen? At sama-samang lumalaban, hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. Sinasabi nila, sabi niya, ang paghahari nila sa atin ay dapat nang matapos. Dapat na tayo'y lumaya at kumawala sa gapos. Amen? So nakita nyo po, dito pinapakita lang po yung rebellion na ginagawa nila. Amen? Na yung mga reason po, nakikita nyo yung mga reason ng mga nation na to against God. Amen? Pero sino ba ang makakatalo sa Panginoon? Sino ba ang nagtatag ng mga tao na to? Amen? Kaya makikita natin talaga from the beginning, even Psalms, 'di ba? Everyone mas marami po talaga yung mga opposition against God, na po. Pero anong nangyayari sa kanila sa mga ginagawa nilang mga walang kabuluhan? Wala, 'di ba? Marami pong lumaban sa Diyos mula pa noon. Even ikaw sa sarili mo ngayon, 'di ba? May mga bagay na gustong gawin sa iyo ang Panginoon, pero anong sinusunod mo? 'Di ba? Ito yung way ko, sabi ni Lord. Pero ito yung way mo, sabi mo sa Lord. Amen? Huwag na tayong pumunta sa bansa. Amen? Pumunta tayo sa sarili natin, sa bawat sarili natin, na minsan tayo nadi-disalign. Amen? Ito yung line ni Lord, idini-disalign mo. Isipin niyo pong mabuti, kung ikaw ay isang tao, sabi nga, na may naka-disalign na buto. 'Di ba? Anong magiging itsura? 'Di ba? Hindi diretso, hindi maayos. Isipin mong mabuti kung ang buhay mo na kinreate ng Panginoon, dinisalign mo. Saan mo gustong matagpuan yung sarili mo, kapatid? Saan ko gustong matagpuan yung sarili ko? 'Di ba? Kaya nga kapag tayo ay lumilihis, 'di ba po, sa gusto ng Panginoon sa atin. Na po, sabi nga, lahat ng pamamahala, na po, bakit ba tayo mag-a-against sa lahat ng gusto ng Panginoon? Samantalang lahat ng pamahalaan, lahat ng pamamahala, ang Panginoon po ang nagbigay. Amen? Kaya, kailangan nating maintindihan na even we are against sa Lord, na po, wala tayong magagawa, against sa Panginoon, sabi nga, laban sa Kanya, wala tayong magagawa. Hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Amen? Kaya nga, itong mga bansa na to na lumaban sa Panginoon, nagsama-sama pa po sila. Amen? Na po, may kanya-kanyang mga katwiran, may mga kanya-kanyang laban. Amen? Pero ano pong nangyari? Wala. Diba? Wala po silang napapala. Walang nangyayari sa kanilang pinaglalaban. Bakit? Diba? Kasi wala naman po sila sa katwiran. 'Di ba? Bakit pa tayo tumawag ng Diyos kung alam natin na tayo po ay tayo ay may kakayahan na higit pa sa Panginoon? Amen? 'Di ba po? Kasi itong Diyos na to, ito yung Diyos na lumikha sa iyo at sa akin. Even ang mga authority sa mundong ito, sabi nga, seen and unseen is under the power of God. 'Di ba? Anong kaya mong gawin? 'Di ba? Bakit mo kakalabanin yung creator na siya lang din na nag-create sa iyo? Na siya lang din na nag-ruler sa mga tao na to appoint those people. 'Di ba? Kung sino man ang mga president ng mga nation, 'di ba? God appointed them. Amen? 'Di ba? Nasa under po sila ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? 'Di ba? Pakibasa nga po. Pasuyo na nga lang po at yung anak ko nasa sa kandungan ko po Colossians 1 po, pabasa nga po, 16 and 17.
Colossians 1:16 and 17 po. Para po sa ating supporting verse. Amen po. Ano po, Colossus 1, verse 16 and 17. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat na nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Amen po. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Sa pamamagitan niya, kapatid. Tapos, lahat sa pamamagitan niya. Everything. Di ba? Even the authority. Di ba? Unseen and unseen. The power. Amen? Lahat po nagmula sa Panginoon. Tapos, kakalabanin natin yung Diyos na yon. Di ba? Di ba po? Di ba? Gumagawa tayo ng mga bagay, no po, dahil madalas, even right now po, nangyayari sa atin, even sa sarili na lang natin, di ba? Pinapangunahan natin lagi ang Panginoon. And even alam natin na hindi yun maganda para sa atin, hinahakbangan pa rin natin. Di ba? Kaya tayo nadidislocate. Di ba? Kaya tayo, dinadatnan natin yung sarili natin sa place na hindi naman tayo dapat doon hinanda ng Panginoon. Pero dahil nagdi-disalign tayo, we're not agreeing to God. Na po? We have to believe, di ba? Na siya, if He is our Creator, He know what is better. Amen? Di ba po? Alam ng Diyos kung ano yung better sa'yo at better sa akin. Kung dumadaan man tayo ng maraming pagsubok, di ba po, respetuhin natin yung process ni Lord sa buhay natin. Dahil hindi naman tayo natuto sa mga masasayang bagay na nangyari sa buhay natin. Natuto tayo sa masasakit na bagay na nangyari sa buhay natin. Amen? Sino po yung natuto dito dahil sa sobrang saya mo? Di ba? Dahil tawa ka ng tawa, doon ka ba natuto? Di ba natuto ka nung tinalikuran ka ng kaibigan mo, di ba tinaga ka sa likod, pinag-usapan ka ng ibang tao, dinudurog ka ng ibang tao, di ba? Yung mga dapat pinagkakatiwalaan mo, yung mga taong minamahal mo, niloko ka, di ba? Hindi ba doon ka natuto? Hindi ba yun yung nagtuwid sa'yo? Yung minamahal mo kahit mali na, minamahal mo pa rin. Alam mo nang may asawa, minamahal mo pa rin. Diba po? Yung mga pagkakamali na yon, dun ka rin mismo nadapa. Dun ka rin bababangon at yun ulit ang gagawin mo. Paulit-ulit. Diba? Kasi may problema ka na, kapatid. Kung lagi kang dun nadadapa, diba po? At yun pa rin ang uulitin mong gawin at hindi ka rin matutututo, may problema tayo. Diba? Hindi po yun problema ng Diyos. Tayo yung may problema. Tayo yung magpabago. Tayo yung magpadisiplina. Amen? Kasi kahit maraming nakahandang mga pagpapala sa atin, kung tayo naman ay sumusuway sa lahat ng gusto ng Panginoon sa atin, paano po susunod yung pagpapala sa atin kung mas nauuna pa ang pagsuway natin kaysa sa pagsunod natin? Amen? Diba? Lumalaban pa tayo sa Panginoon na para bang mas higit pa ang ating karunungan sa Kanya. Na para bang tayo ang lumikha sa Diyos. Na para bang tayo ang way, na para bang tayo ang katotohanan at tayo ang buhay. We are not. Diba po, hindi tayo. Amen? Kaya nga dito, nagre-represent, sabi nga ng Panginoon, diba, sa anointed one na sinasabi dito, against the Lord and against His anointed. Sino ang Lord? Si the Father. Sino ang anointed? Si the Son. Amen? Sabi niya sa John 10:30, I and my Father are one. Amen? Di ba po? Sinabi niya din sa John 14:9, Jesus and said to him, have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen my Father. So how can you say, show us the Father? Right? Di ba po? Ang Ama at ang Diyos ay iisa. Amen? Na po, ang anointed one, diba? At against sa Kanya, against kay Yahweh, o against sa anak, they are one. Ano po? Kaya,
Ito yung bond na partnership na po ng Trinity, ng Triune God na hindi natin pwede paghiwa-hiwalayin. Ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen? Kaya sino man ang lumaban dito, ikaw lalaban ka sa Creator mo, di ba? Hindi po tayo kahit kailan magwawagi. Kaya nga, anong ginawa ng Lord? Amen? Tingnan niyo po, God's love, di ba? Sa 4 and 6, the Lord's love from heaven. Tinatawanan ka lang ng Panginoon, di ba? Kapag alam ng Diyos, ang Diyos, sabi niya, I am the Alpha and Omega. Di ba? Alam ng Diyos ang istorya mo from the beginning. Pinanganak ka pa lang from the womb of your mom, di ba? God knows, di ba? Kung sino makikilala mo, sino magiging anak mo. Kapatid, hindi ikaw namili ng anak mo. Hindi rin ikaw namili ng magulang mo. Diba? Ang Diyos ang pumili niyan sa'yo. Kaya, do you think hindi alam ng Diyos ang ginagawa niya? Diba? Mas magaling pa ba tayo sa Kanya? Kaya, tingnan niyo po dito, the Lord's love. Diba? He who sit in the heaven shall laugh. The Lord shall hold them in derision, sabi niya. Then He shall speak them in His wrath and distress them with His deep displeasure. Yet I have set my King on my holy hill of Zion. Si Yahweh po, ang nakaupo sa langit. Sa kanyang trono po nagtatawa ang Panginoon. Lahat ng plano nila ay wala namang katuturan, sabi ng Panginoon. Sa tindi ng kanyang galit, sila'y kanyang binalaan. Sa tindi ng puot, sila'y kanyang sinabihan. Doon sa Zion, sa bundok na banal, ang haring pinili ko'y aking itinalaga. Amen? Kaya tayo po, kaya ang Panginoon nagtatalaga po? Nagtatalaga siya ng king noon, di ba, para mamahala. Bakit po tumatawa ang Panginoon? Kasi pag tinitingnan tayo ng Panginoon na tayo uma-against po sa gusto niya, alam na niya kung saan tayo babagsak. Ang Diyos po hindi natatakot. Hindi rin confuse ang Diyos. And yet, hindi rin siya nade-depress. Diba? Sa lahat ng mga tao na hindi po sumasang-ayon sa Kanya. Kaya nga tumatawa lang ang Panginoon kasi alam niya kung saan tayo dadating, saan tayo kung anong bagay ang kahihinatnan natin sa tuwing tayo sumusuway sa Diyos. Babagsak din tayo, alam niyo kung saan? Sa Kanya pa rin. Kasi hihingi pa rin tayo ng tulong sa Kanya. Diba? Sa tuwing ginagawa natin yung mga bagay na gusto natin, diba? Pag wala na tayong exit, saan tayo humihingi? Emergency exit. God, Lord, help me. Walang ibang daan. Walang ibang daan. Ang Panginoon lang po ang daan natin. Siya lang po. No? Kaya nga, sabi nga, kung ang mga bagay sa paligid mo, puro kasinungalingan na lang. Diba? Di pumunta tayo sa katotohanan. Yung Diyos na magsasabi ng katotohanan na kahit ang mga imposibleng mga bagay sa buhay natin pwedeng baguhin ng Panginoon kung tayo ay susunod, magiging tapat, di ba? At magkakaroon ng banal na takot sa Diyos. Walang Diyos, wala pong tao na sumunod sa Panginoon na nabigo. Kahit po isa-isahin natin yung mga tao sa Biblia na sumunod. Si Abraham po, nauna ang kanyang pagsunod sa Diyos. Amen? Di ba? Nabigo po ba ang tatay Abraham dahil siya'y sumunod? Si Noah, di ba? Bago pa bumagyo, nagtatayo po ng barko kahit walang nakikitang patak ng ulan sa loob ng 120 years, mga kapatid. Tayo isang linggo pa lang, di ba? Isang linggo pa lang. Humahagulgol na, isang linggo pa lang. Nagrereklamo na sa Panginoon. Ito pong tao na to, sumusunod kahit walang nakikita. 120 years nagtatayo sa bundok pa. Sumunod sa instruction. Bawat haba ng tabla, may sukat. Di ba? Di ba po? Di ba? Ganun na pagsunod yung gusto ng Panginoon. Pati haba, pati sukat, pati laki, sinunod. Nabigo ba siya? Di ba? Kung sa palagay ninyo po, ang tatay Noah, di ba? Hindi po nakinig sa Panginoon. Do you think andito pa tayong lahat? Salamat sa katapatan ng isang taong tapat na yon na nakita ng Panginoon
Dahil binura lahat ng sumpa at nagkaroon ng bagong covenant sa pamamagitan ni Tatay Noah, na sa pamamagitan niya hindi na daw tayo mawawasak sa pamamagitan ng baha. Diba? Ng tubig. Dahil may bagong covenant ang Panginoon, may pangako siya sa atin sa tuwing makikita natin ang bahaghari. Amen? Higit pa sa kayamanan na akala nating paniniwala na kapag may bahaghari, may ginto. Hindi. Higit pa doon ang pangako ng Panginoon sa ating lahat. Kung matututo lang po tayo magpakumbaba at sumunod sa Panginoon. Amen? Kasi siya yung nakaupo sa trono. Hindi ikaw ang sumulat ng kwento mo. May Diyos na nag-create sa'yo, may Diyos na nag-make sa'yo, di ba? May to the making, may creation. Amen? Di ba? Bakit ba nagseselos ang Diyos sa tuwing tayo ay mas higit na minamahal kaysa sa Kanya? Dahil hindi ka magseselos sa bagay na hindi mo pagmamayari, pero dahil ikaw at ako ay pagmamayari ng Diyos, wala ba siyang karapatan na hubugin ang Kanyang sariling creation? Wala ba siyang karapatan na disiplinahin ang Kanyang sariling creation? Diba? Minsan sa tuwing nasasaktan tayo, kasalanan din naman natin, diba? Kasi minsan talaga nagiging pasaway tayo kasi minsan wala tayong disiplina. Pero hindi lahat ng naghihirap, sabi nga, hindi lahat ng may mga pinagdadaanan, lahat ay sa pamamagitan ng kasalanan. Amen? Minsan, tayo po, tinetest din tayo ng Panginoon, hanggang saan bang pagtitiwala mo sa akin, anak? Kapag wala ka na bang ganito, magsisilbi ka pa rin ba? Kapag wala na tong mga bagay na pinasasalamatan mo sa akin, maglilingkod ka pa rin ba? Hanggang saan, mga kapatid? Amen? Kasi tinitingnan din ng Diyos yung pagsunod natin. Kapag napahiya ka na ba sa mga tao, maglilingkod ka pa rin? Kapag hindi ka na pinupuri ng mga tao, maglilingkod ka pa rin ba? Kasi lahat na naglingkod sa Kanya, napahiya. Diba? Napapahiya sila pero hindi papayag ang Panginoon. Amen? Dahil ang katagumpayan ay nasa Diyos. Lahat ng bagay na pinagkakatiwalaan mo dito sa mundong ito. Nagtitiwala ka sa asawa mo, di ba pwede kang iwan ng asawa mo? Di ba pwede kang ipagpalit ng asawa mo? Amen? Di ba? Hindi sa kanila at hindi rin sa anak natin ang kinabukasan natin. Amen? Nasa Diyos po. Depende sa source na pinagkakatiwalaan natin. Kaya nga, kung tayo po ay lalabag at lalaban sa Diyos, madadatnan din natin ang sarili natin sa paanan ng Diyos. Amen? Kung bakit nagtatawa ang Panginoon sa salita na to, di ba? Kasi mas alam ng Diyos. Papunta ka pa lang, pabalik na siya. Do you think sorpresa sa Kanya? Di ba ang bilang ng anak mo? Do you think sorpresa sa Kanya na nagkamali ka? Diba? Do you think sorpresa sa Kanya na pagdating ng dulo, magtatanong ka? Wala pong sorpresa sa Panginoon at walang aksidente sa Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Lahat ito. Sabi nga, kung marunong kang mag-appreciate ng mga bagay na nagaganap sa buhay mo, all things work for good to those who love Him. Kasi nauunawaan may proseso. Amen? Kaya nga, kung ang Diyos lang ang pauupuin mo sa puso mo. Amen? Lahat ng bagay na against sa Panginoon, hindi mo gagawin kasi magkakaroon ka ng banal na pangunawa at banal na takot sa Diyos. Kaya ka magkakaroon ng banal na pagsunod. Matutunan po nawa natin na paupuin ng Diyos sa buhay natin. Paupuin natin sa manobela. Huwag nating, hindi yung papaupuin mo yung Diyos tapos aagawin mo ulit yung manobela. Hayaan mo siyang mag-drive. Kahit mga bagay na imposible, hayaan mo siyang mag-drive. Kasi He is God na nagiging posible yung mga bagay na imposible. Amen? He is God na kahit wala ng way, He will make a way. Amen? Kailangan mo lang maintindihan. Dahil kung hindi mo maintindihan, kapatid, na po, just din siya. He is God na justice din. Na po, siya din ay nagpaparusa sa mga taong hindi po sumusunod sa Kanya. May galit po siya. At bago magalit ang Diyos, I believe lahat tayo may warning. Lahat tayo binalaan ng Panginoon kung paanong binabalaan niya yung mga tao noon. Bago pa, di ba, nalikha, di ba, ang Ark of Noah, hindi ba binalaan din ang mga tao? Hindi ba pinagpahayag din si Noah sa mga tao?
Hindi ba nagtiis si Noah? Di ba? Kahit napapahiya siyang hindi siya pinapaniwalaan ng mga tao. Amen? Di ba? Sa buhay natin, darating natatalikuran tayo. Minsan nga, mga mahal pa natin sa buhay. Pero magpatuloy tayo. Amen? Mga nananakit sa atin, mga mahal natin sa buhay, pero magpatuloy pa rin tayo. Amen? Hindi natin kayang baguhin yung mga tao sa paligid natin. Pero kaya silang baguhin ng Panginoon. Kung hindi mo kayang magtiwala sa asawa mo, kung hindi mo kayang magtiwala sa mga anak mo, kung hindi mo kayang magtiwala sa mga tao sa paligid mo, pues magtiwala ka sa Diyos. Na Diyos ang gagawa na lahat ng bagay na imposible sa buhay natin. Dahil kung hindi pa tayo magtitiwala sa Panginoon, saan ka pa magtitiwala sa mundong ito? Sa mga bagay na mawawala? Sa mga bagay na temporary? Amen? Sa pera? Sa bahay? Sa sasakyan? Sabi nga ng Panginoon, lahat na nakikita ng mata mo mawawala, but my word will last forever. Pero ang aking salita, ang aking mga pangako ay hindi maglalaho kailanman. Magugunaw ulit ang mundong ito. Mawawala tayong lahat, pero ang salita ng Diyos mananatili. Kung paanong nanatili ang Old Testament, mananatili yan. Ang mga pangako ng Panginoon, ang mga kwento nila Noah, ang mga kwento ng Tatay Abraham, ang mga kwento nila David, mananatili yan. Kaya nga hanggang ngayon, kinikilala natin. Bakit? Kasi kinasangkapan sila ng Panginoon sa pamamahala, sa pagiging king. Diba? Kinasangkapan din sila. Diba? Sa mga pagkakamaling nagawa nila. Pero naging balakid ba ang mga pagkakamali para hindi sila patuloy na i-anoint ng Panginoon? Hindi, kapatid. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. Pero malawak ang biyaya ng Panginoon sa atin. Hinihingi lang niya yung pagsunod natin, yung obedient na mga puso natin na sumunod, sumuko sa Panginoon. It's just take 5 seconds. Wala pang 5 seconds. Lord, I surrender. Lord, I surrender. Drive my life. Ikaw na lang. Kasi lahat ng pagkakamali ko, nag-fail naman ako. Amen? Kasi pag hindi pa ganun ang ginawa natin, kapatid, tayo din naman eh. 'Di ba? Tayo din naman ang magdurusa, tayo rin naman ang mapapahirapan, tayo rin naman ang mapaparusahan pag tayo po ay ginudge ng Panginoon. 'Di ba? Hindi lang sa mga gawa natin tayo i-judge ng Lord. Sa mga bibig din natin na sinalita natin sa ibang tao. Amen? Sa mga bagay na walang kabuluhan na sinalita ng ating mga bibig, i-judge din tayo ng Panginoon. Kaya mag-ingat din tayo sa mga bibig natin na sinasabihan natin ng ating mga kapwa. Amen? Mga tao sa paligid natin na sinasabihan natin. Mag-ingat po tayo. Dahil even yan, salita na yan, na walang kabuluhan, isasubmit mo sa Diyos. Tandaan po natin lahat ng nakikita ng mata natin kinreate ng Panginoon. And even ang mga tao, masama man sila o mabuti, kinreate sila ng Diyos. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon kasi patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon. Amen? So, para hindi natin maranasan ang galit ng Panginoon at maranasan natin kung gaano ka-wonderful yung God na pinaglilingkuran natin. Amen? Para mahawakan natin yung perfect, amen? At perfect peace at assurance natin sa Panginoon. Magpatuloy po tayo na po sa paglilingkod. Na po, na kahit gaano pa kalaki yung bagay na po at sitwasyon natin, kaya pong okupuhan ng Panginoon yan. Yung throne of heaven nga, naupuan niya eh. Diba? Yung pa kaya mga problema mo, hindi niya maupuan, kapatid. Diba? Siya nga ang authority sa heaven eh. Siya yung may throne sa heaven. Diba? May power siya sa buong kalangitan. Sa palagay mo, sa buhay mo lang, wala siyang bakit sa buhay mo wala siyang kapangyarihan? Diba? Kaya kung gusto nating maranasan na pagharian po ang buhay natin ng Panginoon, paupuin natin siya sa buhay natin. Bigyan natin siya ng authority. Pakialaman mo, Lord, yung buhay ko. No, hindi yung wag natin sasabihin wala siyang pakialam sa buhay natin. Amen? Maraming magandang plano ang Diyos sa buhay natin at hindi ka para i-harm ng Panginoon. Kundi magandang planong buhay niya sa hinaharap. Sabi nga, mga pangako na punong-puno ng pag-asa. Amen? Kaya i-desire po natin na ang hanapin natin po yung comfort ng Diyos. Yung nagmamahal sa'yo. Yung Diyos na nagmamahal sa'yo. Yung Diyos na magbibigay sa'yo ng lakas. Amen? Yung Diyos na nahirapan sa krus ng Kalbaryo para lang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
Huwag na po tayong magyabang o gumawa pa ng mga bagay na bayolente sa harap ng Panginoon, kundi isik natin siya. Isik natin siya to prevent, di ba? Yung mga bagay na masasama o mga bagay na walang kabuluhan na magawa natin sa harapan ng Diyos. Isik natin yung Diyos. Siyasatin natin na po yung mga puso natin. Isik natin yung paghahari ng Panginoon sa buhay natin para maka-accomplish natin lahat ng will ng Diyos sa buhay natin, hindi yung will natin sa buhay natin. Walang masamang mag-desire kung naka-align, 'di ba? Sa gusto ng Panginoon ang buhay mo. Kung andun yung agreement, 'di ba? Agreement niya sa mga desire mo sa buhay mo, walang masama. Kung lumalakad ka ng may partnership sa Panginoon at may katapatan, walang masama dahil mapalad ang taong sumusunod at nagtitiwala sa Diyos. Amen? Hindi yung nakasalungat tayo sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi pag nasasaktan na tayo, sumasalungat tayo. Hindi po ganun. Amen? Kung may mga pagkakamali tayong ginagawa, itama natin. Habang nabubuhay tayo, itama natin, ituwid natin yung ating paglakad. Dahil excited ang Panginoon na tayo pagpalain. Amen? Excited po ang Diyos. Hallelujah. Amen? So, tingnan po natin para hindi natin itong mga tao na to po pinabagsak ng Panginoon kasi akala nila sila ang nag-establish ng mga bagay. 'Di ba? Pababagsakin tayo ng Panginoon pag tayo nagyayabang sa harapan niya. Amen. Kaya hindi po tayo ang ruler. Kaya nga kumilala tayo sa pagkahari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Kasi He is greater than us. Amen. Po, si God po yung siya yung nag-establish, 'di ba? Siya yung nag-establish ng Zion, 'di ba po? Sa Jerusalem, ito yung tinatawag na ng Zion, 'di ba? Sa Jerusalem kung paano niyan tinatag doon. Amen. Ikaw na ngayon yung Zion ng Lord, kapatid. Ikaw na yung templo ngayon ng Lord, 'di ba? Huwag na lang tayong masyadong nakatutok sa sarili natin ngayon kasi may pinapagawa ang Diyos sa atin. May divine purpose po tayo. May divine destination tayo. This is not our home. Huwag tayong masyadong nakatutok po sa mga sarili natin. Huwag tayong masyadong magpupuri sa mga sarili natin. Dahil kahit ano pang itsura mo, kahit ano pang pinagdaanan mo, minahal ka ng Diyos. Kahit sino ka pa. Amen? Kahit gaano ka pa karumi. Dahil walang bagay o walang kasalanan na hindi kayang hugasan ng pulang dugo ng Diyos. Amen? So sabi niya sa 7 and 9, dito dinikri. 'Di ba? Ng anak. Amen? Sabi niya dito, hallelujah. Ipapahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh. Ikaw ang aking anak. Mula ngayon, ako ang iyong ama. Hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo. Maging ang buong daigdig ay maipapamana ko. Dudurugin mo sila ng tungkod na bakal. Tulad ng palayok, sila'y magkakabasag-basag. Amen? Diba po? Dito makikita natin sa passage na to, ini-indicate po yung Lord's anointed Himself. Siya yung mismo nagsasalita dito. Dinedeclare niya yung God the Father spoke to Him. Na siya mismo, you are my son, today I have begotten you. Sino ba'y begotten son? Kilala niyo po ba'y begotten son? Amen? Kaya nga, di ba doon makikita natin yung evident po. Anong sabi po sa Hebreo 1:5? For to which of the angels did He ever say, you are my son, today I have begotten you. And again, I will be to him a father, and he shall be the son.
Amen? Ito po'y ebidensya na po, na ito po ay ang Panginoong Hesus natin. Amen? Na po, yung excellent name na mine-mention dito, yung Panginoong Hesus natin na na-receive natin. Yung nire-receive nating Panginoon. Amen? Yung Son of God. Na po, even sa Job 1:6, 'di ba, napag-aralan din natin doon. Anong sabi niya nung nakaraan? 'Di ba, nabasa niyo rin po natin doon. Now, there was a day when the Son of God came to present themselves before the Lord. And Satan also came among them. Na po, ito tinutukoy dito po ang Panginoong Hesus. He is the begotten Son. Amen? Dito pa lang makikita ninyo dito na ang Tatay David nagpa-prophesy din siya sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin. Amen? Hallelujah. Kaya napaka ng Panginoon na dudurugin niya lahat ng bansa na to na nagpasaway sa kanya. Hindi ba ganun po ang ginawa ng Panginoon? Amen? Lahat, even si Jesus Christ nung lumalakad siya sa mundong ito, against sa kanya lahat ng tao. Bilang na bilang lang, 'di ba po? Ang naniniwala sa kanya. 'Di ba? Pero ano bang nangyari sa mga nag-against sa kanya? Hindi ba napahamak sila? Ano bang nangyari sa mga hindi naniwala sa kanila? Hindi ba napahamak sila? Magiging matigas pa rin ba ang mga leeg natin katulad ng mga Israelita noon? Even hanggang ngayon? 'Di ba? Na hindi pa rin sila naniniwala after all. Kaya mapalad tayong mga hintil na tayo po ay nakareceive ng grace ng Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, magpatuloy lang po tayo. No po? Kaya sabi niya sa huling verse natin, kaya magpakatalino kayo. 'Di ba? Ito ba? Magpakatalino kayo. Kasi kung ayaw natin magkabasag-basag katulad ng palayok, magkadurog-durog ka. 'Di ba? Dahil lang, 'di ba, hindi ka kumilala. Mas magandang nababasag na lang po tayo sa luma nating mga gawa at tayo'y binabago ng Diyos dahil tayo'y bago na. Kaya't magpakatalino kayo, sabi niya. Mga hari ng mundo. Ang babalang ito'y unawain ninyo. Ito po'y warning sa bawat isa sa atin, sa iyo at sa akin. Kaya't magpakatalino, sabi niya, paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak. Yumukod kayo at magparangal. Baka magalit siya'y bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. Amen? Napakalinaw po. Kahit hindi ko nga ipaliwanag, di ba, kayang-kaya niyo pong unawain yung sinabi niya. Itong warning na to, na dito talagang itinataas ang pangalan ng Panginoon dahil siya lang. Be wise, sabi niya. Maging matalino ka daw. Ito po yung warning sa atin from the anointed God na lumikha sa iyo at sa akin. Amen? Dito tinuturuan tayo, kina-counsel tayo ng Diyos, tinuturuan ka niya. Amen? Dito sa mundong ito, kahit ka pa hari, di ba? Kung siya naman ay hari ng mga hari. Amen po? Diba? Huwag tayong maging foolish sa mundong ito. Maging matalino tayo sa pagpili sa mga bagay. Diba? Kasi believe it or not, sa mundong ito, lagi kang pipili. Tama o mali, lagi kang pipili. Mabuti, diba? O masama, lagi kang pipili. Amen? Pag pumunta ka sa palengke, pipili ka rin ng magandang gulay o pangit na gulay. Pag pumunta ka sa mall, pipili ka ng magandang damit o pangit na damit. Pipili ka ng mahal o mura. Diba? Kahit sa pag-aasawa, pipili ka pa rin. Amen? Kaya mamili ka, kapatid. Anong gusto mo? Buhay o kamatayan? Maging matalino ka. Yun yung sinasabi ng Lord sa atin. Diba? Kung gusto mong maging matalino, serve the Lord. Diba? Maglingkod daw tayo. Fear in Him. Kung meron kang kinakatakutan, kapatid, hindi yung sitwasyon ng buhay mo ngayon. Hindi yung problema ngayon. Diba? Kung merong takot na dapat meron tayo, yun yung takot sa Diyos.
Yun lang yung dapat na meron tayo, yung fear of God. Kasi sabi niya, di ba, hindi kita binigyan ng espiritu ng takot, kundi kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Di ba? Kaya kung may takot pa tayo sa sitwasyon natin ngayon, baka hindi tayo nakaangkla sa Diyos. Diba? Baka yung security natin, hindi tayo nakatungtong sa Panginoon, kaya tayo may takot. Baka yung assurance natin, hindi sa Diyos. Diba? Kaya tayo may takot. Amen? Kasi, kung talagang hindi sa Diyos, diba, natin nilalagay lahat ng bagay, diba? Plano, desisyon, amen? Buhay natin, kinabukasan natin, kung hindi mo yan nilagay sa Diyos, kapatid, you are in danger. Kapag hindi si God ang priority mo, at pangalawa lang siya sa buhay mo, you are in danger. Kapag hindi siya ang unang mahal mo, you are in danger. Dahil kapag pangalawa lang siya sa buhay mo, lahat ng una mo mali, kapatid. Lahat ng una mali. Kaya lahat ng susunod, mali na. Pangalawa, pangatlo, pag hindi si God ang una mo, lahat ng kasunod, kahit hanggang 105 plano mo sa buhay mo, lahat mali na. Hindi na lahat magwo-work. Lahat sawi na. Lahat wala ng kabuluhan. Kasi kung una pa lang mali ka na, ano sa palagay mo mangyayari sa dulo na meron ka? Amen? Kung mali na yung relasyon mo sa una, do you think mag-happy ending ka? Amen? Sa sinasaktan mo lang yung sarili mo kasi alam mo na from the beginning nasa mali ka na. At naniniwala ako na nag-instruct sa atin ng Diyos, na nag-warning ang Diyos sa bawat salita niya, sa kanyang banal na aklat at banal na salita at mga pangako niya. Diba? Ang buong katungkulan ng tao ay maging masunurin sa Diyos at magkaroon ng takot sa Diyos. Yun lang ang buong katungkulan ng tao. Diba po? Dahil ang lahat ng bagay, ang Diyos na po ang nagkaloob sa atin. Amen? Kaya nga ayusin natin yung relasyon natin. Makipag-partner tayo sa Diyos kung gusto natin magkaroon ng matagumpay na buhay. Ang Diyos nag-command sa atin, nag-command sa mundong ito. Kaya magkaroon tayo ng humble heart before the Lord. Amen? I-recognize natin siya sa buhay natin. Maging superior siya ng buhay natin. Magpahinga tayo sa piling ng Diyos. Amen? Na po, hindi lang yung bawat nation natin. Sabi nga niya, ang bansang nagpapakumbaba sa Diyos, di ba? Kalulugdan niya. Amen? Kung bansa, di ba? May makita lang siya, di ba, na nagpapakumbaba, kalulugdan niya. Kaya kapatid, ang buhay natin, lagi tayong nagpapakumbaba, lagi nating madatnan yung sarili natin na nagpapakumbaba sa Panginoong Diyos. Before yung Panginoon, tayo muna. Amen? Kaya nga sabi niya, blessed are all those who put their trust in Him. Di ba? Mapalad daw ang taong nagtitiwala sa Diyos. Those who defy God, alam niyo po, di ba yung mga hindi sumusunod sa Panginoon? They are broken. Lahat sila broken. Di ba? Sabi nga, aanhin mo lahat. Makamit mo man sa mundong ito kung wala kang Diyos. Kapahamakan pa rin. Amen? But those who depend in God, instead of defying the Lord, are blessed. Amen? Napakapalad mo, kapatid. Maging matalino ka lang sa pagpili. Amen? Mamili ka. Ano gusto mo maging buhay? Broken or blessed? Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, I praise you, O God. Lord, blessed be the name of the Lord, Panginoon, na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa pagtutuwid at pagtuturo mo sa oras na to sa bawat isa sa amin. Tunay, O Diyos, na pinagpala kami, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Panginoon na siyang nagtuturo sa amin. Nagtutuwid sa amin, Panginoon. Nagbibigay sa amin ng talino, pag-unawa, Panginoon, at hallelujah, wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Ama, patuloy mong i-instruct ang mga buhay namin. Patuloy mo kaming i-lead, patuloy mo kaming i-guide sa direction, Panginoon, kung saan mo gusto, Ama. At kami, Panginoon, ay pagkalooban mo ng puso na marunong magpaturo, puso na marunong sumunod, Panginoon, at tenga na marunong makinig.
Ama, pagkalooban mo rin kami ng mga bibig na marunong magkontrol sa lahat ng bagay na aming sasabihin, Panginoon. Mga bagay, Ama, na mapupurihan ka. Hindi mga bagay, Panginoon, Lord, na walang kabuluhan ang aming sinasalita, Panginoon. Kundi pagpapala at pagpupurit pa sa salamat, Panginoon, ang mabigkas ng aming mga bibig para sa iyong kalwalhatian ni Diyos at kaluguran, Ama. Sa mga oras na to, Panginoon, ano man ang aming, Panginoon, Lord, mga bagay, Panginoon, na wasak ang aming mga buhay, ang aming mga pakiramdam, Lord God, ang aming mga problema, Panginoon Ama, ikaw po ang mamamalayok. Kung kaya mong basagin, Panginoon, ang palayok, kaya mo pa rin kaming buuin. Lord, yung brokenness namin, gawin mong blessed life, Panginoon. Kaya Lord, we surrender our life, Panginoon Lord. Dahil alam namin na mas higit kang nakakaunawa, mas higit kang nakakaalam, mas higit na mabuti ka sa lahat ng bagay sa mundong ito. Mas higit kang makapangyarihan, Panginoon. At ikaw ang buhay namin, kung saan nagmumula ang buhay namin at buhay na walang hanggan na nakalaan para sa bawat isa sa amin. Salamat po Diyos sa bugtong na anak mo. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa awa mo na laging bago bawat araw. Na alam namin, Panginoon, na kahit gaano kadilim ang gabi, lagi pa rin may umagang pag-asang inaasahan namin. Hindi dahil kami mabuti, hindi dahil kami tapat, hindi dahil kami masunurin, kundi dahil yun sa pugtong mong anak, Panginoon. Ay sa lahat ng bagay na yun, Ama. Matutunan din namin, Panginoon, na laging sumunod sa'yo. Na laging nakikinig sa'yo. Dahil alam namin, Panginoon, mapalad na kami from the beginning pa lang. Sa pagmamahal mo, Panginoon, busog na busog kami. Na lagi naming makita. At lagi mo kaming madatnan na laging nagtatapat sa'yo. At madatnan mo kami sa susunod, Panginoon, na pagdating mo, Panginoon ko, na lagi kaming, nandoon lagi yung aming katapatan, Panginoon. Na dumating ka man na parang magnanakaw, Ama, Lord, nagtatapat kami sa'yo. Nagsaserve kami sa'yo, naglilingkod kami sa'yo ng may obedient heart, Panginoon, at takot sa'yo. Takot, Panginoon, na maglalayo sa amin sa kasalanan. Takot, Panginoon, Lord, na magbibigay sa aming puso at magdidikta sa puso namin na magmahal, na magpatawad kami, na hindi kami mabuhay sa galit sa mundong ito. Takot na hindi ka namin masunod sa lahat ng gusto mo. Lord, sa mundong ito, ikaw lang ang pag-aasa namin. Kaya, Lord, salamat sa pagtutuwid mo, salamat sa pagtuturo mo, salamat sa paggabay mo. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. At Lord, patnubayan mo aking mga kapatid sa kanilang mga buhay sa oras na to. Katugunin at abutin mo ang kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa iyo po ang kalwalhatian, kapangyarihan, karangalan mula pa noon, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Amen po. Amen. Praise Allah. Loko na naman itong cellphone.